Napansin mo ba na parang ang lahat ng tao ay mukhang may pera kaysa sa'yo? Siguro ang mga kaibigan, katrabaho at kamag-anak mo ay kumikita lang ng sapat upang bayaran ang lahat ng kanilang bayarin, pero may natitira pang pera para pang order sa GrabFood araw-araw, mga sales sa Shopee, bakasyon at iba pang luho na malayo sa isang normal na budget. Oo, maraming tao ang naghihirap, ngunit may mga taong katulad mo lang din ang kinikita ay mukhang may mas maayos na pamumuhay. Habang ikaw ay panaytingin mo sa resibo ng iyong pinamili at halos di makasabay sa tumataas sa presyo ng mga bilihin. Pakiramdam mo na ba na parang ikaw lang ang nahihirapan? Mas maayos ba talaga ang kalagayan nila kaysa sayo? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit marami ang tila ba ay walang iniintinding bayarin sa mundo. At ang ilang dahilan sa mga ito ay malamang na magugulat ka. Una, tanggap na nilang umutang sa credit card. Ayon sa isang pag-aaral, marami sa mga Pilipino ay may mga balanse sa kanilang mga credit card at maraming tao ang hindi nababahala tungkol dito. Para sa kanila, ang paggamit ng credit card ay libreng pera na hindi nila kailangang bayaran kaagad. Hindi naman lahat ay hindi komportable sa idea ng pagkakaroon ng utang sa credit card. Sa katotohanan, marami ang natutuwa na magbayad lamang ng minimum kada buwan. Sa kasamaang palad, ang karaniwang interes ay nasa pagitan ng 20 to 30% at aabutin ng maraming buwan bago mabayaran ang buong balanse. Ito ay tugma sa mentalidad ng YOLO, ngunit ano ang mangyayari kapag minimum lang ang binayaran mo at magiging masyado mabigat ang kada buwan na interes at sumisira ito sa iyong budget. Kahit na mukhang maganda ang kalagayan ng mga kakilala mo na para bang walang pakialam sa pera, ngunit ang di mo alam ay ang mga worries nila at stress kung paano nila babayaran ng mga balanse nila sa credit card. Sa puntong ito, ang karamihan ay napipilitan na lang na kumuha ng utang uli upang mabayaran ang kanilang mga utang sa kanilang mga credit card. Ang pangalawa, ang pagpapanggap. Ang mga taong mukhang asenso financially na nagpapakita ng mga mamahaling bagay at carefree na buhay sa social media ay maaaring kabaligtaran ng kanilang tunay na kalagayan. Isang shocking na katotohanan na ganyan ang pinapakita nila ay maaaring nagtatago ng kanilang financial problems. Medyo deceiving ang kadalasang nakikita natin dahil may mga tao na sa kabila ng kanilang mga pinapakitang success ay maaaring nabubuhay lamang sa kanilang buwan ng sweldo o mga bigay ng kanilang pamilya o kaibigan. Ang kanilang flashy na lifestyle ay maaaring hindi sustainable at malamang ay konti lang o wala silang savings at investments. Sa halip na mag-ipon at mag-invest ng bahagi ng kanilang kita kada buwan na dapat nilang ginagawa upang magkaroon ng financial success, karamihan o lahat ng kanilang kita ay maaaring napupunta lang para makabayad ng utang para mapanatili ang kanilang lifestyle at para magmukhang matagumpay sa mata ng iba. Huwag isipin na dahil mukhang mayaman ng isang tao ay automatic na gano'n na sila. Isaalang-alang natin ang posibilidad na maaaring pinapanatili lamang nila ang ganong buhay para pagtakpan ang kanilang tunay na financial situation. Hindi mo nakikita ang kanilang bank account na walang laman, naghihirap na retirement account, credit card statements at iba pang utang. Hindi mo nakikita ang kanilang pakikipagtalo sa kanilang asawa o ang kanilang mga sleepless nights. Ang mga tao ay may tendency na ibahagi lamang ang magagandang bahagi ng kanilang buhay sa social media. Kung social media lang ang nakikita mong basihan ng success, ay nagkakamali ka. Yes, ipapakita nila yung mga bakasyon, bagong kotse at magagandang relos, ngunit hindi nito ipinapakita ang buong larawan ng kanilang buhay. Kaya kahit mukha silang masaya at wala silang pakialam sa paligid mo, hindi ibig sabihin na yun ang tunay na kalagayan nila. Tandaan mo na laging ipopost lang ng mga tao yung mga good moments nila, kaya nakikita mo lamang ang kanilang mga positive side, pero sigurado na hindi lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay masaya. Ang pangatlo ay ang sacrifice. Ito ang katotohanan na ang bawat isa ay nagsasakripisyo ng isang bagay sa kanilang buhay upang makuha ang gusto nila. For example, kung may nakikita kang kaibigan mo na madalas na nagtatravel na tila ba di nauubusan ng pera, malamang karamihan ng kanyang pera ay inilaan niya talaga sa pagtatravel at hindi mo alam yung pagtitipid niya sa ibang bagay like pagbili ng damit. Sa kabilang banda naman ay may kakilala ka na nakakabili ng magagandang damit pero di naman nagtatravel. Isa pang example ay maaaring kakabili lang ng isang magandang bahay ng kakilala mo ngunit ang di mo alam ay nag-struggle sila financially at limited lang ang kanilang budget sa pang-araw-araw na gastusin at may utang pang binabayaran. Ang tendency kasi natin ay mag-focus sa mga bagay na meron ng iba kaysa sa kanilang mga sakripisyo. Kadalasan, ang mga tao ay gumagawa ng trade-off para sa mga bagay na gusto nila. At malamang, wala naman talaga silang pera kahit hindi naman ito halata.
at ipinapakita lang nila sa iba yung gusto nilang ipakita. Madalas pa nga na may mga tao nagpapanggap para lang makaramdam ng success sa pamamagitan ng sobrang paggastos at pag-flex ng mga bagay na nabili nila na wala namang katuturan. Ang pang-apat, true wealth is silent. Ang mga nagfe-flex at nagyayabang ay maaaring mukhang mayaman dahil na rin sa kanilang extravagant lifestyle. Ngunit ang di mo alam na ang tunay na mayayaman na tao ay hindi nakakaramdam ng pangangailangan na magyabang. Alam nila ang kanilang tunay na yaman at tagumpay at di importante sa kanila ang pagyayabang ng pera para lang mapawaw ang ibang tao. Ang mga tunay na mayayaman ay mas pinipili nila maging discreet at iniiwasan nila ang mga hindi kinakailangang atensyon. Kaya kapag nakatagpo ka ng isang tao na ipinapakita ang kanilang pera, mag-isip ka kung talagang sila ba ay mayaman gaya ng kanilang ipinapakita o ito ay simpleng palabas lamang. Mas madalas, ito ay para sa pagpapakitang tao lamang at mas maaaring mas masahol pa ang kanilang kalagayang pinansyal kaysa sayo. Ang bawat isa ay may iba't ibang kalagayan sa buhay, kaya wag basta-basta magpapaniwala sa nakikita sa social media. Ituon ang iyong pansin sa mga bagay na maaari mong kontrolin at sikaping gumawa ng tagumpay na malayo sa mata ng ibang tao. Gawin ding priority ang pag-iipon at pag-i-invest ng bahagi ng iyong kita na hindi lamang magbibigay ng financial security sa hinaharap, kundi pati na rin naglalatag ng pundasyon para sa iyong financial future. Tandaan, practice smart earning and spending behavior. Ang pagbuo ng mga habit na ito ay talaga makakatulong sa iyo sa pagbuo ng matibay na financial foundation. Ang mahalaga ay gumawa ng mga desisyon na naaayon sa iyong long-term goals, hindi lamang upang magmukhang matagumpay sa ibang tao. Ituon ang pansin sa mga sustainable na practices na nag-aambag sa iyong financial health. Embrace your journey ng pag-iipon at pag-i-invest at gawin itong steady, consistent na effort. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapaganda ang mukha ng iyong financial success, kundi aktibong itinatayo mo ang isang matatag at matibay na financial future. Tandaan na hindi ito one-size-fits-all na sitwasyon at ang landas patungo sa financial success ay uniquely para sa iyo. Kaya nga ito tinatawag na personal finance. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.